Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay January 15, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Ascension. At ang scripture po natin ngayong araw ay Acts 1 verse 11. Sabi po dito, "And said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go in heaven." And sabi po dito, Tagalog, sabi nila, "Kayong mga taga-Galilee, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." And application na ay teaching number 1 is the ascension is the enthronement of Christ in heaven as King of Kings. Sabi po dito na kaya daw po pala umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit dahil nga po meron siyang enthronement na biniyaan siya or ginawa siyang kanang balikat ng ating Panginoong Diyos na siya po, king ay ginawang kings. Na ito po yung ibig sabihin na ascension ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya umakyat sa langit. And teaching number 2, the ascension is the beginning of the invasion of the nation. Sabi naman po dito na nung umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit ay nag-umpisa na po dito yung pagiging sinasabi nila na lahat nga po ng nation ay masasakop ng ating Panginoon Diyos, and doon na po nag-umpisa yung bagay na pagsakop sa ating lahat para po tayo ay maging parte ng ating Panginoong Jesucristo, all nations. At doon po yung nagsimula sa pag-akyat ng ating Panginoong Diyos sa langit pa lamang. And teaching number 3, the ascension assure us the earth will become a territory of heaven. Sabi naman po dito na ang ascension ay nire-remind tayo na itong earth ay magiging theory ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya ng heaven na pag bumalik ang ating Panginoong Jesucristo dito ay magiging teorya na rin niya po ito at aayusin niya po talaga ang ating earth o ang ating mundo. Kaya po maniwala po tayo at manampalataya sa ating Panginoong Diyos na aayos po at magiging maganda po talaga ang ating mundo in future. And application number 1, live under kingship of Christ. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa mga sarili natin na tayo po ay dapat mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan or kakaharian ng ating Panginoong Jesucristo. And application number 2, let Christ invade your family through the gospel. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin, hayaan natin ang ating Panginoong Jesucristo na sila po ay ang ating Panginoong Jesucristo po ay mabahagi natin yung mga salita ng ating Panginoong Diyos sa ating pamilya. Hayaan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang sumakop sa ating pamilya at sa mga kaibigan na meron tayo. And application number 3, long to witness the return of Christ to complete our redemption. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po dapat ay maging witness talaga sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo para po makomplete natin yung talagang pagtitiwala natin na babalik siya sa ating earth o sa atin, para sa atin. And discussion, what does it mean to live under the kingship of Christ in your daily life? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na ako po ay mamumuhay sa ilalim ng ating Panginoong Jesucristo or sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo po ay gumagawa ng mga bagay na mabuti at tayo po ay nagbabahagi ng gospel sa pamilya, sa friends natin, at lalong-lalo na po pag tayo ay nananampalataya at naniniwala sa Kanya. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.